So good news ito kung ganun. Magkakaroon na ng backup sa ilalim or center position itong si Japet Aguilar and Norbert Torres. At yari sila kay Danny Ay. Pag hindi na palaro sa Converge ang anak niya, mapapagalitan pa nga. So yan ang ating mga tatalakayin. So the future looks bright, ika nga, para sa Converge Fiber Xers, na kung sa ay hindi na makapag-antay ang nasabing koponan sa PBA debut nitong si Dave Ildefonso. So matatandaan namang nito lang nakuha ng Converge Fiber Xers itong playing rights ni Dave Ildefonso sa Titan Ultra via trade kapalit ng 2 future pick at itong si Kobe Bryant Monje. So batay nga sa report, ayon sa nasabing Converge head coach na si Coach Delta Pineda, ang koponan nga raw is willing to wait para dito kay Ildefonso na siyang kasalukuyang naglalaro pa para sa team ng Abra Weavers sa liga sa MPBL. At nato nga lang, nagbitaw ng joke ang nasabing Converge coach about kay PBA legend na si Danny Ay na siyang nasa parte ng coaching staff ng Fiber Xers. Ayon pala kay Coach Pineda, yung tatay daw ni Dave Ildefonso ang papagalitan niya kapag hindi nito nakuha itong si Dave. So bakasyon muna raw siya. So ngayon nga, nasa matatag na lineup na ang Converge talaga. Biruin mo andito na yung may matutunog na pangalan tulad nila Alex Stockton, Justin Arana, Justin Baltasar, at ang madalas nagti-triple-double ngayon sa Converge na si Juan Gomez Del Llano. Tapos madaragdag pa ang pagdating sa mga susunod na season, etong si Dave Ildefonso na siya nga ngayong star player dito sa team ng Abra sa MPBL. At mapunta naman tayo dito sa kampo ng Barangay Ginebra. 38-year-old Japet Aguilar versus SMB. Kumamada or kumakamada patin etong si Japet Aguilar nung 20 points, 12 rebounds, and 3 assists with 2 blocks. So maganda pa rin naman ang nilalaro ni Japet Aguilar magpahanggang ngayon, lalo na sa naging laro nila dito kontra SMB. Bagamat talo sila, pero dyan po pa din nakikita talaga yung husay ng isang Japet Aguilar. Pero dyan din talaga sa laban niyan sa lugar ng Dubai, makikita na lumabas na ang kahinaan talaga ng Gin Kings pagdating sa ilalim. So kulang talaga sila sa big man. Kaya yung para sa opinion natin at para sa opinion ng mga fans ng Ginebra. Kung yung SMB may Junmar, may Tutua at Briondial na mga nagpapalitan at kung minsan mga nagsasabay pa. At ang Ginebra naman ay may Japet Aguilar at Norbert Torres lang na madalas pa nga po nagpapalitan at kung minsay napipilitan pa mag-center dahil na lang kulang din sila sa center position. So sa opinion natin dito batay na rin sa nakikita nga nating mga opinion din ng fans, need talaga ng Barangay Ginebra na makakuha pa ng kahit isang power forward man lang or center na kung ay hindi pwedeng iasa na lang talaga kay Japet yung trabaho sa ilalim. Dahil hirap din talaga si Japet pag wala na siyang nakakatuwang. Kaya kadalasan nga sa dulo isa rin sa nagiging dahilan kung bakit kinakapos ang Ginebra sa laban. So ramdam yan dito sa Philippine Cup. So kung sakali mang halimbawang madagdag sa lineup, itong tulad sa nabasa natin sa post nitong inside of the PBA na sinasabi nga po ritong breaking. Barangay Ginebra gustang kausapin si Vic Manuel kapag matapos ang MPBL stint niya. Nakalagay pa nga po rito, and our source even added the Barangay Ginebra plans to contact Vic Manuel once his contract with the MPBL ends to complete the roster for Philippine Cup. Source Ginebra Insider, PBA Insider News. So kung totoo man nito sa tingin natin, pwede ito. Dahil si Vic Manuel, malakas pa din naman maglaro ito lalo na sa ilalim. So pwedeng makatulong ito na Japet sa ilalim kung sakali. Kita nyo naman din kung paano maglaro siya sa MPBL sa team ng Pangasinan Heatweavers. Halimaw din pa talaga sa scoring, maging nga sa rebounding. So talagang maaasahan pa kahit nasa edad niya na 38-year-old. So tingnan na lang natin. Pero kayo, ano ang opinion nyo?